What is the pleasure of Senator Judge Raffy Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Tingnan nyo naman kung anong pinaglalaban ng Tulfo. Ha? Eh, bukod doon sa mga mag-aasawa, away mag-asawa, tingnan natin anong pinaglalaban ng Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. E di pag senator ka, ba't magsusumbong ka? Sabihan mo, bakit pag majority? Hindi mo pinipindot. Pag majority, pindot ka ng pindot. Di ba tinuturo niya pa eh. Di pag sabihan mo, ano ba namang, i-interrupt mo yung tanong ni Robin Padilla para ka magsumbong sa pagpindot ng bell. Ang babaw. Tingnan nyo kung gaano kababaw ang Tulfo. Diba? Sabaw na po yung Tulfo. Hindi, wala silang siguro kakayanan or lalim na makapag grandstanding, makasingit. Pati bell pinatulan. Ayan po, dinala yung pagka-vlogger sa Senado. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. Ba't ka na sumigaw? Itong Tulfo OA, no? Ang OA mo, pagbabae mo ba nakababad? Okay lang may lagpas 2 minutes. Di ba? Ang OA mo. Boss, sir, amo, hari. Ano pang gusto mo itawag ko sa'yo? Ang OA. Umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Raffy Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, Di ba nga, ulitin ko ha, bakit si Lacson pinagbigyan pa nga? Oo. Eh majority yon. In short, kakampi mo. At wag mong kakalimutan nakasuot ka niyan. Kaya nga kayo nagsusuot niyan eh. For you to remind yourself and for you to remind the Filipino people that you are not just senator in an impeachment court. You are judge. Walang majority, walang minor. Ano kabobohan niyang pinagsasabi mo, Tulfo? Oh, siguro pag nag-away mag-asawa si Robin tsaka yung asawa niya, doon mo na lang pasukan. Huwag kang pasok ng pasok dyan. Hindi mo teritoryo yan. Nagmumukha kang tanga dyan. Oo, pag nag-away silang mag-asawa, hindi ko alam kung papayag si Robin, papasukan mo. Okay, pero doon ka na makialam. Andun ang ano mo eh. Andun ang porte mo, ika nga. Pagdating dyan, magmumukha kang tanga dyan. Tulfo naman, oh. Wag ganon. Pagagalit sa akin yung mga Tulfonatics. Ay, naku. ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Di bulungan mo na lang. Senador ka rin naman, pwede mong sabihin. Alam mo, mainitin talaga ulo nito pagka ako, hindi ko naman siya pinapanood, pero meron ako napanood na 1, 2, 3. Basta hanggang 5 o 10 na napanood ko. Nagagalit ito. Oo, pagka hindi, Nagagalit siya dun sa mga staff niya.
Ako nakukumpara ko to si Tulfo. Ako lang naman yun opinion ko yun, huwag kang magagalit. Huwag kang balat sibuyas ni Mal. Para itong si Willie. Willie Rebellion. Pumasok na sa utak yung kayabangan. No, pero sabaw naman. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging Alam mo, fair layo nito kay Ben tayo. Tulfo. Si Ben Tulfo maayos Hindi, totoo, ibang-iba Sa bagay, ganun talaga. Kailangan mo maging epal, kailangan mo maging maingay lang para maging senador. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Paulit-ulit. Paulit pareha sila ni Erwin to paulit-ulit. Galit na galit dun sa nagbebel. yan ang pinaglalaban ni Tulfo. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer Nagkaroon pa ng title. Naging bell ringer. Instructed na yung bell ringer. Aroy, nako. Lalim. Ang lalim na nangyayari sa impeachment. Ba't kayo nagpapasok ng mga ganyan? Ayoko na. Huwag na kayo. Hoy, last na yan, ha? Huwag na kayo magpapasok na vlogger dyan. Vlogger din po tayo, pero buti pa mas matalino pa si Lito Lapid. Total, alam nyo wala siyang alam. Tahimik na lang. to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the Bell presiding ringer. officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, Teka mo, ganda yung sinabi na yun, ha? Isipin mo, ang pinaglalaban nitong si Tulfo, yung bell ringer. Para sa kanya, bias. Pero, tandaan po natin, sinabi rin ni Cayetano, siya nga, binel siya 2 beses. Si Lacson nga, in-extend. Di ba? So, lahat po yun, hindi lang kay Tulfo, ginagamit. Ginagamit din sa lahat. Even the extension, ginamit sa kakampi niya. Okay. Pero, let's assume tama si Tulfo. Tulfo, wag kang parang bata. Napakaiyakin mo eh. Napapaiyak ka na, napapansin ko. Kung yung galit mo, yung reklamo mo, yung sigaw mo, may kasamang luha, iyak na yon. Hindi lang siguro pa lumalabas. Baka sa bahay mo, iyak ka na, matutuloy. Pero, tatandaan natin, sa mundong ibabaw, there will never be equality. Senador ka, alam mo yan. Diba? Buti nga sa inyo, kung sa tingin mo, nadidihado ka sa oras, konting bagay yun. Tingnan mo kung paano madihado sila Cayetano. Si Marcoleta. Si Jinggoy. Hindi lang kumampi. Kay Bongbong Marcos, nakakulong. Kay Cayetano, parang may sword sa kanila. Pag hindi kumampi, hindi natin alam sa makalawa, sa makatlo. O next month, nakakulong na. Ganon din kay Robin.
'Di ba? Ganun din kay Pia. Ilan sa kanila ang parang may nakahang na sword na magkamali ng sasabihin, may kaso na. Is that fair? Of course not. Tapos ang nilalaban mong fairness, Tulfo, Bell, 'di ba? Siguro kung magrereklamo kayong napakatinding pagiging unfair. Pero yung konti, magbigay ka naman ng leeway, Tulfo. 'Di ba? Siguro nakikita mo rin naman hindi fair eh. Siguro nakikita mo na iba rin ang trato sa inyo kaysa kila Cayetano. Be realistic, Tulfo. Huwag kang iyakin. Para kang ano eh. Baka mamaya magpunta ka sa bar. Baka lang. Magpunta ka sa bar, doon mo iiyak sa mga, kuha ko 5 babae. Baka lang. Hindi po kita pinagbibintangan. Alam mo naman mga lalaki, ganyan din eh, di ba? Sige, tuloy tayo. Konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Ingat ka, Robin. Baka pag nag-away kayo mag-asawa, pasukan ka na niyan kasi ang tagal mo magsalta. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So, hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political Strategist. ano pang tawag po doon? Yung Political mga strategist. nagkasagawa, nagtapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Nako, ang ganda nung tanong. Iba na yung political operator. Iba na yung political analyst, iba yung political strategist, iba yung political operator. In short, pwede mong i-operate. Sa madaling salita, ang political operator, pwedeng halimbawa ang kanyang kandidato ay si Tambaluslos. O kaya ay si halimbawa si Lenny. Hindi lang niya tutulungan tumaas sa survey. Pwede rin niyang sirain yung kalaban na alam niyang malakas para umangat. Ano ang punto dyan? Well, kung legal naman yung kanyang at totoo yung sinasabi niyang paninira, wala sa tingin ko masama doon.
Kasi talagang ganun naman. Lahat naman po ginagawa yan. Ang masama, yung mag-witness ka dahil meron kang agenda. Pangit po yun. Ano po ang tinitingnan dito? Gaya ng mga pinakita natin na pinapakita ng mga senador na hindi po credible ito si Matibag considering lahat ng kanyang mga nakaraan, considering yung kanyang mga pinagsasabi, at considering sa kanyang mga ginagawa. Yun po ang gustong palabasin nito mga ilang senador. That he is not credible. He is incredible. Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Yun na yun. Ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.